Bago ang gabi ng kasal, nilapitan ako ng tiyuhin ng aking magiging asawa sa aking silid at ikinulong ang pinto. Pagkatapos ay binigyan ako ng alambat 150,000. Mabilis kang magpalit ng damit at tumakas sa likurang pinto, sabi niya. Sa huli, nailigtas ako mula sa isang nakakatakot na kalamidad. Kumusta, mga kaibigan kong tagapakinig? Sana ay lagi tayong bigyan ng kalusugan at tagumpay. Bago tayo magpatuloy sa kwento, tulungan niyo po ang channel na ito na patuloy na lumago sa pamamagitan ng pag-like, pag-subscribe, at pag-comment kung saan kayo nakikinig sa kwentong ito. Kung tapos na, simulan na natin ang kwento. Nakaupo ako sa harap ng salamin, sa bagong ayos na silid tulugan ng ikakasal. Nakasuot pa rin ako ng puting damit na sinukat lamang. Ang damit na dapat ay isusuot ko lang para sa huling pagsukat. Ngunit sa kung anong dahilan, hindi ko pa kayang palitan ito. Ang mga nakasabit na ilaw ay nagbibigay ng malambot na liwanag. Ngunit ang kapaligiran ng silid ay napakatahimik, napakalinis, napakalamig. Tulad ng isang huwad na kapayapaan bago mangyari ang isang masamang bagay. Sa labas ng silid, malabo ang boses ng pamilya. Tawanan. Ingay ng upuan na inililipat. May sumusuri sa schedule para bukas. Ngunit sa loob ng silid, pakiramdam ko ay nasa isang vacuum chamber na hiwalay sa mundo. Nakita ko ang refleksyon ko sa salamin, ang aking pagod na mukha, ang aking buhok na nakasanggol, at ang mga mata na sa kung anong dahilan ay mabigat mula pa noong nakaraang ilang araw. 6 na buwan na mula nang mamatay si tatay. At mula noon, ang buhay ko ay tila hinihila ng maraming tao. Si nanay na pinilit na bilisan ang kasal. Ang pamilya ng mapapangasawa ko na biglang naging masyadong mabait. Si Dastan Villanueva na lalong naging matamis. Mula nang tanggapin ko ang kanyang panukala, ang lahat ay gumagalaw ng napakabilis. Kaya halos wala akong oras upang tanungin ang aking sarili, bakit nagmamadali ang lahat? Ang pakiramdam ko, nitong mga nakaraang araw, ay kakaiba. Tila mayroong hindi tama. Ngunit hindi ko mahawakan ang anyo nito. Sobrang excited si nanay na ihanda ang lahat. Mas excited pa sa akin. Ito lang ang paraan para tayo ay mabuhay ng tahimik, Lunara. Sabi niya ng paulit-ulit. Tumango ako noon. Kahit na hindi ko talaga maintindihan ang ibig niyang sabihin. Ang aking magiging biyenan, si Marda Villanueva, ay bigla ring naging napakamatamis. Masyadong matamis. Ang kanyang mga salita ay laging nakakakalma. Ngunit ang titig ng kanyang mga mata ay hindi kailanman naging mainit. Bumuntong hininga ako ng malalim. Habang hinahawakan ang bahagi ng damit na medyo gusot, masikip ang dibdib ko. Ngunit hindi dahil sa kaba bago ang kasal. Hindi. Ito ay ibang pakiramdam. Isang pakiramdam na lumitaw. Na mula nang pilitin akong pumirma ng ilang papeles ng kasal, nang hindi man lang nabasa. Sweetheart, form lang iyan para sa pag-apruba ng gasto sa event, sabi ni Dastan habang mahinang tumatawa at hinahalikan ng aking sentido. Noong panahong iyon, naniwala ako, o marahil, ay gusto kong maniwala. Itinaas ko ang aking kamay sa dibdib, nais kong pakalmahin ang aking sariling tibok ng puso. Nang marinig ang mahinang katok sa pinto. Lumingon ako, nanay? Tanong ko. Ngunit walang sumagot. Siguro ay komite lang na nagsusuri ng kung ano. Tumayo ako, bahagyang inayos ang aking damit, at lumapit sa pinto. Bago ko pa mahawakan ang hawakan, narinig ang isang click mula sa labas. Pagkatapos ay gumalaw ang hawakan ng pinto, na tila dahan-dahang binuksan. Reflexively, umatras ako ng isang hakbang. Bahagyang bumukas ang pinto. Pagkatapos ay may nagtulak nito mula sa labas hanggang sa tuluyang bumukas. Hindi si nanay. Hindi si Dastan. Hindi sinuman ang dapat na narito. Sa may pintuan ay nakatayo si Tio Gabriel. Ang tiyuhin sa panig ng aking magiging biyenan. Isang tahimik na lalaki na halos hindi kailanman nakilahok sa paghahanda ng kasal. Payat ang kanyang katawan. Mas maputla ang mukha kaysa karaniwan. At ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi ko pa nakita. Pumasok siya nang walang salita.
at nang hindi naghihintay ng imbitasyon mula sa akin. Nang tuluyang makapasok ang kanyang mga hakbang, dahan-dahan niyang isinara ang pinto, at pagkatapos ay nilak ito mula sa loob. Crack! Nagulat ako. Tito Gabriel, sabi ko. Anong nangyayari? Bakit mo nilak ang pinto? Hindi siya sumagot. Ginagalaw lang ang kanyang nanginginig na mga kamay at hinila ang kurtina ng bintana hanggang sa tuluyang takpan. Agad na humina ang mga ingay mula sa labas. Iniiwan lamang ang aking paghinga at ang kanyang mabigat na paghinga. Nagsimula akong magpanik. Tio, hindi ko maintindihan. Anong nangyayari? Bakit ganito? Tinitigan niya ako nang matagal sa loob ng ilang segundo na parang minuto. Pagkatapos ay humagod siya sa bulsa ng kanyang jacket at kinuha ang isang bagay. Isang makapal na brown na sobre ang inilagay niya sa aking nanginginig pa ring kamay. Mabilis kang magpalit ng damit. Sabi niya sa isang mahinang boses na parang basag. Kunin mo ang bag mo at tumakas sa likurang pinto. Napatigil ako. Ganap na napatigil. Walang ni isang salita ang makalabas sa aking bibig. Tinitigan niya ako muli, mas malalim, at ang kanyang mukha ay nanigas na tila may nagpipilit sa kanya na sabihin ang isang bagay na ayaw niyang sabihin. Ang gabing ito ay hindi ang gabing inihanda ng Diyos. Para pasayahin ka, anak. Iyan ay ang gabing inihanda nila para tapusin ka. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot, nawala ang ingay mula sa labas ng bahay. Ni ang tunog ng tibok ng puso ko ay tila hindi marinig. Isang bagay lang ang nanatiling totoo. Ang makapal na sobre sa aking kamay, na ang bigat ay tila dumiretso sa aking dibdib. Napatulala ako. Gustong magtanong, gustong magalit, gustong tawanan ang kanyang mga salita, gustong sabihin na ito ay walang kabuluhan. Ngunit bago pa makalabas ang isang salita sa aking bibig, huminga siya ng malalim, humagod sa isang maliit na bag sa tabi niya, at kumuha ng isang gusot na pulang folder, na tila mabilis na itinago. Inilagay niya ito sa vanity table, sa harap mismo ng salamin. Mula sa aking posisyon, nakita ko ang nakasulat sa pabalat, Pulisiya ng siguro sa buhay ni Lunara Eliris. Naramdaman ko ang takot sa aking likod. Isa-isa, tinitigan ako ni Tio Gabriel. Nanginginig ang kanyang mukha. Pakiusap, buksan mo iyan. Nanginginig ang aking kamay, nang hawakan ko ang pulang folder. Sa loob, ay may mga kopya ng pulisiya ng siguro. Binasa ko ang pangalan ng may-ari ng pulisiya. Ang aking pangalan. Ang petsa ng paglalabas ay 3 linggo na ang nakakaraan. Ang pirma, sa ilalim ng kolum, ng pag-apruba, napakapamilyar sa aking pirma. Ngunit alam kong hindi ito ang aking pirma. At sa bahagi ng benepisyaryo ay nakasulat. Una, Dastan Villanueva. Pangalawa, Marda Villanueva. Pangatlo, Melanie Astor. Lumaki ang aking mga mata. Bumagsak ang aking dibdib. Nang napakabilis kaya halos mawala ang aking balanse. Ang aking sariling ina, ang kanyang pangalan ay naroon. Dahan-dahan kong itinaas ang aking mukha kay Tio Gabriel. Ngunit bago pa ako makapagtanong ng anuman, sinabi niya sa isang boses na halos nanginginig. Wala akong masyadong oras para magpaliwanag, anak, ngunit kailangan mong umalis sa bahay na ito. Bago pa maging huli ang lahat. At sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon mula nang mamatay si tatay, naramdaman ko ang isang bagay na humahawak sa aking batok. Isang purong takot. Hindi hula, kundi isang tunay na panganib. Nananatili pa rin ang aking mga kamay sa pulang folder. Nang hilahin ni Tio Gabriel ang isang upuan at umupo sa harap ko, ang kanyang mukha ay lalong nanigas, tila may nagpipilit sa kanya na sabihin ang isang bagay na ayaw niyang sabihin. Sinubukan kong huminga, ngunit ang hangin sa silid ay tila nauubos. Tio, basag ang aking boses. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Pekeng ba ang pulisiyang ito? Bakit narito ang pangalan ni nanay? Bakit? Itinaas niya ang kanyang kamay. Senyales na ako ay manahimik. Lunara, kung sasagutin ko ang lahat ng iyong tanong ng isa-isa, wala tayong oras para umalis ngayong gabi. Ang tono ng kanyang boses ay nagpakilabot sa akin. Walang pag-aalinlangan, walang paghinto.
Bawat salita ay tila isang katotohanan na matagal na niyang tinatago. Naghihintay ng sandaling ito. Binuksan niya ang brown na sobre. Ibinuhos ang laman nito sa mesa. Isang makapal na tumpok ng bagong 100 bills. Napakalaki ng halaga kaya napatulala ako. Ito ay 150,000. Sabi niya ng mahina. Inipon ko mula sa aking mga ipon. Ito lang ang kaya kong iligtas. Bago kalamunin ng bahay na ito ng buo. Lumunok ako. Bakit mo ako binibigyan ng ganito kalaking pera, Tio? Para makatakas ka? Ang kanyang sagot ay parang malamig na kutsilyo na bumaon sa aking tadyang. Minasahe niya ang kanyang sentido. At pagkatapos ay bahagyang sumandal. Hindi ako malinis, anak. Hindi ako mabuting tao. Ngunit may puso pa rin ako. At hindi ko kayang makita kang inilibing ng buhay ng mga taong dapat ay nagpoprotekta sa iyo. Umiling ako. Nanginginig ang boses ko. Pamilya sila, Tio. Alam mo iyon, di ba? Alam mo ako at si Dastan. Si Dastan, tinitigan niya ako ng may mapait na ngiti. Ang batang iyan ay hindi man lang makabayad ng kanyang motor nang walang pera mo. Akala mo minahal ka niya? Uminit ang aking mga mata, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kung ano ang matagal ko nang tinanggihan, na paniwalaan, ay nagsimulang magbitak sa aking isip. Naglabas si Tio Gabriel ng isa pang papel mula sa pulang folder. Gusto kong makita mo ito. Umusog ako papalapit. Ang papel ay naglalaman ng mga sulat kamay, mga sipi ng pag-uusap, at ilang numero. Lahat ay tila resulta ng isang family meeting. Isang meeting na hindi ko kailanman nalaman na nagaganap. Nakasulat doon. Mountain Villa malapit sa cliff. Minimal access. Insurance claim 30 araw pagkatapos ng aksidente. Bahagi D 40%. Bahagi M 40%. Bahagi ng nanay ang natira. Ang aking dibdib ay tila hinihila mula sa loob. Villa. Ito ang villa na naging honeymoon gift natin? Tanong ko sa isang halos hindi marinig na boses. Oo, sagot niya. Ang villa na tinatawag ninyong regalo. Ang villa kung saan plano nilang patayin ka. Dahil sa isang aksidente pagkatapos ng kasal, ang aking ulo ay kumikirot. Naaalala ko ng buong puso kung paano ako niyakap ni Marda habang matamis na sinasabi, kailangan ninyo ng oras na kayong dalawa sa isang tahimik na lugar para mas maging maganda ang inyong relasyon. Naaalala ko ng buong puso kung paano ako mismo, nang hindi nag-aatubili, ay naakit sa planong iyon. Tila nagsisimula nang magkonekta ang mga piraso ng puzzle, isa-isa, ipinikit ko ang aking mga mata. Nanginginig ang aking katawan kahit na hindi malamig ang silid. Ito ay imposible, Tio. Ito ay imposible. Gusto mo ba ng iba pang ebidensya? Binuksan ni Tio ang voice recording mula sa kanyang telepon. Doon, malinaw at malamig na narinig ang boses ni Marda. Kung gusto natin ng kaligtasan, dapat mangyari ang aksidente sa daan pa uwi, hindi sa villa, para walang magduda. Pagkatapos ng pagbayad, hatiin natin ng pantay. Pagkatapos ay ang mahinang boses ng aking ina. Ngunit malinaw. Ang mahalaga, huwag masyadong masakit. Hindi ko kayang makita siyang masyadong malupit. Lumaki ang aking mga mata. Pakiramdam ko ay nawalan ng lakas ang aking mga tuhod. Ang pangungusap na iyon, ang magaan na pangungusap, na tila nagmamalasakit, ay siyang bumabaon ng pinakamalalim. Hindi siya nag-aatubili na mamatay ako. Humingi lang siya na huwag masyadong masakit ang paraan. Tinakpan ko ang aking bibig gamit ang dalawang kamay. Pinipigilan ang hikbi na gustong pumutok. Lumapit si Tio Gabriel. Inilagay ang kamay sa aking balikat. Lunara, alam kong mahirap ito. Alam kong parang bangungot ito. Ngunit ang kanilang plano ay handa na. Lahat ng papeles ay inihanda na nila. Lahat ng iskedul ay inayos na nila. At kung magpapakasal ka pa rin bukas, bibigyan mo sila ng pahintulot na patayin ka nang hindi ka nila kailangan hawakan. Dahan-dahan kong itinaas ang aking mukha, basa ang mga mata. Bakit mo ako tinutulungan, Tio?
Tinitigan niya ako ng matagal, at pagkatapos ay mapait na ngumiti. Marami ng kasalanan sa buhay ko, ngunit ang pabayaan kang mamatay. Marantai. Iyon ay isang kasalanan na hindi ko kayang pasanin. Hindi ako makapagsalita. Ang aking lalamunan ay tila nabarahan ng isang bagay na hindi ko malunok. Huminga ng malalim si Tio. Hindi kita pipilitin. Ngunit kung naniniwala kang may kahulugan pa ang iyong buhay, kailangan mong umalis ngayong gabi. Hindi bukas. Hindi mamaya. Ngayon. Tiningnan ko ang 150,000 sa mesa. Perang hindi suhol, perang hindi regalo, perang ginamit para iligtas ang buhay ng isang tao. Lalo akong nanginginig nang muling buksan ni Tio ang folder at kinuha ang huling 2 piraso. Ang mga piraso na nagpatigil sa daloy ng aking dugo, 2 kopya ng dokumento na may peking pirma at ang schedule ng check-in ng villa na nakumpirma sa pangalan ko at ni Dastan. Tinitigan niya ako nang namumula ang mga mata. Kung matutulog ka pa rin sa bahay na ito ngayong gabi, Lunara, hindi ako sigurado na makakarating ka sa iyong susunod na kaarawan. Tiningnan ko siya, at pagkatapos ay tiningnan ang pulang folder, at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gabing iyon. Napagtanto ko na ito ay hindi banta. Ito ay isang huling babala. Bago pa ako makasagot ng anuman, hinawakan ni Tio ang aking kamay. Piliin mo ang iyong buhay. Anak, bago nila piliin ang iyong kamatayan. At sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay hindi na ito silid tulugan ng ikakasal. Ito ay isang silid ng pagpaparusa. At kailangan kong umalis bago pa tuluyang magsara ang pinto. Napatulala ako sa tabi ng vanity table. Samantala, nagsimulang ayusin ni Tio Gabriel ang mga papel ng pulisiya. Tila ilang minuto na lang ang oras namin. Bago pa may makapasok, biglang naramdaman na masikip ang silid. Lalo pang bumigat ang hangin. Maikli ang aking hininga. Tila ayaw tanggapin ng aking baga ang anumang nangyayari ngayong gabi. Umupo ka anak, sabi ni Tio, nang mahina, kahit na nanginginig pa rin ang kanyang boses. Sumunod ako, bumagsak sa pagkakaupo, na parang isang taong hindi na kayang suportahan. Ng kanyang mga binti ang kanyang katawan. Kinuha niya ang isa sa mga papel ng pulisiya, at inilipat ito sa harapan ko. Tingnan mo ang petsang ito. 3 linggo na ang nakakaraan, ang araw na dumating si Marda na may dalang pagkain habang sinasabi, isipin mo na lang ito bilang pasasalamat dahil pinagaan mo ang buhay ni Dastan. Ang parehong araw na pinapirmahan ako ng ilang dokumento nang hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong magtanong. Hindi ko kailanman pinirmahan ang pulisiyang ito. Sabi ko nang may basag na boses. Iyon mismo. Sabi ni Tio. Pineke ang iyong pirma. Itinuro ni Tio ang linya ng pirma gamit ang dulo ng kanyang daliri. Alam mong hindi ito ang sulat mo? Dahan-dahan akong tumango. Ang halaga ng saklaw, patuloy niya, umabot sa daan-daang milyong piso. At tingnan mo kung sino ang mga benepisyaryo. Ang pangalan ko ay nakasulat ng malaki. Bilang may-ari ng pulisiya, sa ilalim nito, 3 pangalan ang nakatayo ng magkatabi, Dastan, Marda, at ang aking sariling ina. Bawat pangalan ay tila isang latigo na humahampas sa aking lohika. Hindi ko maintindihan. Bulong ko. Bakit kasama si nanay? Tinitigan ako ni Tio. Nang matagal, may awa sa kanyang mga mata dahil nalulung na siya ng husto. Anak, nangako sila ng buwan ng allowance, pangako ng bagong bahay. At tumigil siya, tila nag-iisip kung handa akong marinig ang iba pa. At talagang naniwala siya na iyon lang ang paraan para mabuhay. Nang komportable matapos mamatay ang iyong ama, tiningnan ko ang sahig na may makinis na karpet. Ang aking ama ay nagtrabaho ng buong buhay. Nagturo na ang pamilya ay isang lugar para umuwi. Ngunit ngayon, ang parehong pamilya ay nag-aayos ng daan para sa akin patungo sa kamatayan. Binuksan ni Tio ang susunod na pahina, isang papel na naglalaman ng itinerary ng honeymoon trip. Check-in sa isang liblib na mountain villa.
Mga tala ng transportasyon, koordinasyon ng GPS, na halos nasa gilid ng bangin. Kilala ko ang lugar na ito, sabi niya habang itinuturo ang pulang tuldok, isang mapanganib na daanan. Maaaring mahulog ang kotse sa bangin sa kaunting error lang sa preno. At kung mangyari ang isang aksidente doon, alam mo ba kung ano ang gagawin ng pulis? Umiling ako. Ituturing nila itong natural disaster. Walang saksi. Walang pagdududa. Nausiya ang naramdaman ko. Malamig ang aking mga kamay. Tinitigan ako ni Tio nang may tingin na puno ng pagsisisi. Alam kong mali ang planong ito mula pa sa simula. Ngunit nilapitan ako ng aking kapatid na si Marda, sabi niya, "Manahimik ka. O ikaw ang uunahin kong patayin." Ang boses ay nakabitin sa hangin, na nagpaparamdam sa silid na mas nakakasakal. "Ngunit bakit ngayon mo lang sinabi?" Tanong ko ng mahina. "Bakit hindi 2 linggo na ang nakakaraan? O nang pinirmahan ko ang dokumentong iyon?" Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Humina ang kanyang boses. Dahil duwag ako. Dahil takot ako sa sarili kong pamilya. Ngunit pagkatapos kong marinig silang pinag-uusapan ang villa na iyon muli ngayong gabi, at ang pagkalkula ng pera na kanilang paghahatian pagkatapos mong mamatay, hindi ako makatulog. Hindi ako makakain. Hindi ako makatahimik, anak. Tinitigan niya ako. Namumula ang kanyang mga mata. At nakita kitang nakaupo sa silid na ito. Nang mag-isa. Parang bata na hindi alam na naghihintay siya ng sarili niyang kamatayan. Kinagat ko ng mahigpit ang aking labi. Pinipigilan ang hikbi na gustong pumutok. Ang lahat ay tila hindi totoo. Ngunit ang mga ebidensya ay napakadetalyado. Napakatotoo. Napakalupit para tawaging aksidente. Ang mga alaala ay sumisingit sa aking ulo. Nang walang pahintulot, naaalala ko nang biglang sumang-ayon si nanay. Nabilisan ng kasal, sabi niya habang hinahawakan ang aking kamay. "Ito lang ang paraan para tayo ay mabuhay ng tahimik, Lunara." Hindi ko kailanman nalaman kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngayon alam ko na ang ibig niyang sabihin. Kinuha ni Tio ang huling pahina mula sa folder at dahan-dahang inilipat sa akin. Ang dokumento ay naglalaman ng larawan ng villa mula sa malayo. Mukhang maganda tulad ng isang mamahaling regalo na puno ng pag-ibig. Ngunit pagkatapos malaman ang katotohanan ngayong gabi, ang villa ay tila isang libingan na ikinukubli bilang isang lugar ng bakasyon. "Hindi kita pipilitin, Lunara," sabi niya. "Ngunit kung mananatili ka sa bahay na ito at magpapakasal bukas, hindi ako sigurado na makakarating ka sa iyong susunod na kaarawan." Dahan-dahan kong itinaas ang aking mukha. Nag-isa-isang bumagsak ang aking mga luha. Pagkatapos, ano ang dapat kong gawin? Lumapit si Tio. Andumang antaton, tiningnan niya ako ng may kagyat na hindi ko pa kailanman naramdaman mula kaninuman sa aking buhay. "Kunin mo ang pera. Magpalit ng damit. Kunin mo ang bag mo." At tumakas sa likurang pinto. Naramdaman ko ang aking puso na bumagsak sa aking tiyan. Ang salitang tumakas ay tila banyaga sa gitna ng lahat ng plano sa kasal. Ngunit iyon mismo ang pinakamakatuwiran ngayong gabi. Nagpatuloy siya sa isang boses na halos bulong ngunit matalim. "Ang iyong buhay ay hindi isang bargaining tool, hindi rin isang regalo para matupad ang kanilang kaginhawaan. At ang villa ay hindi isang honeymoon destination. Ito ay ang lugar kung saan ka papatayin sa pinakamakatuwirang paraan." Natahimik ako. Nasamid. Ang aking katawan ay tila hindi akin at nang sasabihin ko na ang lahat ng ito ay masyadong baliw para paniwalaan, biglang malakas na kumatok ang pinto ng silid mula sa labas. Tila may sumusubok na pihitin ang hawakan ng pinto. Mabilis akong lumingon. Si Tio din. Agad siyang tumayo, inilagay ang pulang folder sa likod ng kanyang likod, at itinapat ang kanyang hintuturo sa kanyang labi. Senyales na ako ay manahimik. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na malapit na kaming maubusan ng oras. Dahan-dahang umikot ang hawakan ng pinto mula sa labas. Ang tunog ng metal ay bumulusok sa katahimikan ng silid. Reflexively, pinigilan ko ang aking hininga. Mabilis na kumilos si Tio Gabriel patungo sa lampara
At pinatay ito, naiwan ang silid, na sinindihan lamang ng malabong nakasabit na ilaw. Ang anino sa ilalim ng pinto ay tila gumagalaw. May tao sa loob. Hinahanap ni Ate Marda si Lunara. Malabo ang boses ng isang lalaki. Marahil ay isang malalayong pinsan mula sa panig ng magiging biyenan na tumutulong sa paghahanda ng event. Nagbigay si Tio ng senyas na huwag akong magsalita. Yumuko ako. Ang aking puso ay humahampas sa aking tadyang na parang isang taong hinahabol ng kamatayan. Kani-kanina lang, sabi niya, ay susuriin ang dekorasyon sa harap. Nagpatuloy ang boses. Siguro lumipat na sa ibang silid. Lumayo ang mga hakbang. Ang tunog ng tsinelas na humahakbang, nang dahan-dahan ay lalo pang humina. Nang tuluyang mawala ang anino sa ilalim ng pinto. Muling binuksan ni Tio ang lampara. Wala na tayong masyadong oras. Bulong niya ng mahina ngunit matatag. Napatulala pa rin ako. Mahina ang aking katawan. Tio, paano kung maghinala sila? Paano kung mamatay ka kung manatili ka rito, anak? Putol niya. Ang paggalang, ang pagmamahal. Lahat ng iyan ay hindi totoo sa mga taong pinili ang pera bilang paraan ng kanilang buhay. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sinusubukang suriin muli ang bawat salita ni Tio sa loob ng nakaraang isang oras. Kung isa lang ang ebidensya na dinala niya, baka isipin kong paranoid siya. Ngunit ang mga ebidensya ay masyadong tiyak, masyadong nasusukat, masyadong kumpleto para tawaging aksidente. Kinuha ni Tio ang kanyang telepono at binuksan ang isang recording file. Kanina, ipinakita ko ng kaunti. Ngayon pakinggan mo ang mahaba. Pinindot niya ang play button. Ang unang boses na lumabas ay boses ni Marda. Ang aking magiging biyenan. Malinaw na naririnig. Kahit medyo mahina, tila lihim na ni-record mula sa likod ng pinto. Kailangan nating bilisan ang kasal. Kung masyadong matagal, maaaring maghinala si Lunara. Sumunod ang boses ng aking ina. Malambot ngunit mapait. Sumasang-ayon ako. Mabait siya. Masyadong mabait. Kung mas mabilis, mas ligtas. Bahagyang tumawa si Marda. Tawa na hindi ko pa kailanman narinig. Tawa na bumabaon sa aking tainga. Mamaya, pagkatapos ng pagbayad, hatiin natin ng pantay. Gaano karami ang gusto mo, inay? Gusto ko lang ng maliit na bahay para sa aking katandaan. Sagot ni nanay ng kalmado. Kunin mo na lang ang natira. Ang mahalaga, hindi na ako mabubuhay ng mahirap. Bumagsak ang mundo sa paligid ko ng walang tunog. Kinagat ko ang aking ibabang labi. Nang napakalakas hanggang sa naramdaman ko ang alat. Hindi ko alam kung mula sa pulang likido o sa hininga na matagal kong pinigilan. Bumuhos ang aking luha nang hindi ko mapigilan. Pinag-uusapan nila ang buhay ko na parang isang kalakal, na parang hindi ako tao, na parang hindi ako kanilang sariling anak. Nagpatuloy ang recording. Kailangan lang nating siguraduhin na ligtas ang villa. Sabi ni Marda, normal lang ang aksidente sa daan pababa ng bundok. Lalo na kung mainit ang preno. Narinig ang tunog ng upuan na gumagalaw. Pagkatapos ay ang mahinang boses ng aking ina. Halos bulong. Hindi ko kayang isipin na maghihirap siya. Huwag gumamit ng masyadong malupit na paraan. Ang pangungusap na iyon. Ang pangungusap na sumira sa aking puso nang higit pa sa planong pagpatay. Hindi sila nag-aatubili na mamatay ako. Pinag-uusapan lang nila ang paraan ng aking kamatayan. Pinatay ni Tio ang recording. Hindi siya nagsalita. Hindi na kailangan. Dahil ngayon, niyakap ko ang aking sarili. Nanginginig upang hindi mahulog mula sa upuan. Hindi ko na alam kung sino ang mapagkakatiwalaan. Basag ang aking boses. Si nanay. Si nanay maang bulasa, ang sarili kong ina. Tio, paano nangyari? Tinitigan ako ni Tio ng matagal. Na may tingin ng isang lalaki na masyadong madalas nakakita ng kasamaan sa mundo. Ang kasakiman ay maaaring sumira sa isang dating mabuting tao. Anak, marahil mahal ka ng iyong ina noon. Ngunit pagkatapos umalis ang iyong ama, nakita ka niya bilang paraan para makalabas sa kanyang kahirapan. Pinunasan ko ang aking pisngi. Pinawi ang mga luha na ayaw tumigil sa pag-agos.
Kaya dapat ko bang kamuhian si nanay? Ang tanong na iyon ay lumabas mula sa aking bibig. Na parang boses ng isang setting taong gulang na bata. Nakararating lang na hindi siya gusto. Bumuntong hininga si Tio. Umupo sa harap ko, hinawakan ang aking dalawang balikat. Hindi, Lunara. Ang dapat mong gawin ay hindi ang kamuhian, kundi ang piliin ang sarili mong buhay. Dahil kung mananatili ka rito para sa kanya, mamamatay ka. At sa huli, pagsisisihan niya pa rin sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nanginginig ang aking balikat. Hinigpitan ni Tio ang kanyang hawak. Alam kong mabait ka, ngunit ang iyong kabaitan ay hindi magliligtas sa iyo ngayong gabi. Ang magliligtas sa iyo ay ang pagpili sa iyong sarili. Tiningnan ko ang kanyang mukha, pinipilit ang aking tingin na manatiling matatag. Wala na akong ibang kasama. Hindi totoo, sabi ni Tio, habang hinahawakan ang kanyang dibdib. Hanggat nabubuhay ako, hanggat nakakaya kong lumakad at huminga, hindi ko hahayaan kang mamatay. Ang kanyang mga salita ay bumagsak sa pader ng aking puso na mayroon ng maraming bitak. Nang hindi namamalayan, tinakpan ko ang aking bibig, pinipigilan ang hikbi na agad na bumulwak. Tumayo siya. Ngayon, bumangon ka. Magpalit ng damit. Umalis tayo sa bahay na ito. Bago pa nila malaman na hindi ka natutulog. Nang tumayo ako, halos bumagsak ang aking mga tuhod. Pinigilan ni Tio ang aking braso. At nang gabing iyon, sa gitna ng kumikinang na dekorasyon, ng kasal na dapat ay maging masayang araw, napagtanto ko ang isang bagay. Ang pamilya ay hindi laging nangangahulugan ng dugo. Kung minsan, ang sariling dugo pa, ang pinakamahirap na magtaksil sa iyo. Huminga ako ng nanginginig. Pagkatapos, gamit ang nanginginig pa ring mga kamay, inalis ko ang aking damit pangkasal at naghanda upang tumakas mula sa bahay na tinatawag kong tahanan. Ngunit ngayong gabi ay naging isang lugar na sumusubok na ilibing ako ng buhay. Nakatayo ako sa harap ng aparador. Nakatingin sa mga hanay ng damit na karaniwan ay nagbibigay sa akin ng ginhawa. Ngayong gabi, lahat ng ito ay mukhang banyaga. Wala ni isa ang tila akin. Ang mundo na kilala ko ay nagbago sa loob lamang ng ilang oras. At ngayon, kailangan kong pumili ng damit, hindi para salubungin ang kasal, kundi para tumakas mula sa sarili kong kamatayan. Nakatayo si Tio Gabriel malapit sa pinto, nag-aalala na sinusuri ang sitwasyon. Kunin mo lang ang simple anak, huwag kang kumuha ng atensyon. Tumango ako. Kahit na umiikot pa rin ang aking isip, pinili ko ang isang maluwag na itim na t-shirt at mahabang pantalon na karaniwan kong isinusuot sa opisina. Mabilis akong nagpalit ng damit. Malakas ang tibok ng puso ko sa tuwing naririnig ko ang ingay mula sa labas ng silid. Ang tunog ng kutsara, plato, sarado na pinto, mga yabag, ang lahat ng tunog ay mas malakas kaysa karaniwan. Tila ang bahay na ito ay humihinga. Nagmamanman sa bawat galaw ko. Pagkatapos kong isuot ang manipis na jacket, binuksan ko ang drawer at kinuha ang mahahalagang dokumento. ID, passbook, isang ATM card at isang flash drive na naglalaman ng maliit na ulat sa pananalapi ng negosyo ng aking ama. Sa kung anong dahilan, naramdaman kong mahalaga ang bagay na iyon. Tila ang lahat ng mana ng aking ama, ang kanyang katapatan, ang kanyang tiwala sa akin, ay nakadikit pa rin sa maliit na flash drive na iyon. Nang isasara ko na ang drawer, nahagip ng aking mata ang isang lumang litrato. Ako kasama ang aking ama at ina, sa harap ng aming bahay noong bata pa ako. Kaming tatlo ay nakangiti, nang hindi nalalaman na balang araw, isa sa kanila, ang gustong ipadala ako sa libingan para sa sarili nilang kaginhawaan. Hinawakan ko ang larawan ng saglit. Pagkatapos ay ibinalik ko ito. May mga bagay na hindi ko na kailangang dalhin. Inabot ni Tio ang isang maliit na madilim na bag. Ilagay mo ang lahat dito. Huwag mong dalhin ang bag na karaniwan mong ginagamit. Baka makilala nila iyon.
Inilagay ko ang mga dokumento, ang flash drive, at ang aking telepono. Paano kung malaman nilang nawawala ako? Hindi nila malalaman sa loob ng ilang oras. Akala nila natutulog ka, at kahit nasuriin nila ang iyong silid, aakalain nilang naglakad ka lang papunta sa kusina o sa dressing room. Lumunok ako. Nanginginig pa rin ang aking kamay. Paano kung pumasok sila sa silid at, "Huwag kang mag-alala," putol niya. Naglagay ako ng kumot sa kama mo. Ginawa kong parang may natutulog na tao. Nakahiga. Mula sa labas. Mukhang tulog ka. Tinitigan ko siya. Hindi ko alam kung dapat akong maantig o matakot. Talagang pinag-isipan niya ang lahat ng detalye. Ngayon, kunin mo ang pera. Itinuro niya ang brown na sobre na naglalaman ng alaman 50,000. Nag-alinlangan ako. Ang pera ay mabigat hindi lamang sa pisikal, kundi sa moral din. Kunin mo, sabi niya ng mas matatag. Hindi iyan maruming pera. Iyan ang iyong buhay. Kinuha ko ang sobre. Nagkadikit ang aming mga kamay, ng saglit. At sa paghawak na iyon, ay may halo-halong takot, pagkakasala, at pagmamalasakit. Handa ka na? Tanong ni Tio. Walang kahit isang bahagi ng aking sarili ang handa. Ngunit tumango ako. Binuksan niya ang maliit na aparador sa sulok ng silid na konektado sa service hallway. Madilim at masikip ang espasyo. Bihirang gamitin. Mula rito, makakarating kami sa likod na kusina nang hindi dumadaan sa pangunahing sala. Hawakan mo ang kamay ko, sabi ni Tio. Sinundan ko ang kanyang mga yapak. Maalikabok ang pasilyo, puno ng mga lumang gamit. Halos walang ingay maliban sa tunog ng aming mga sapatos, na dahan-dahang humahakbang. Sa tuwing may ingay mula sa sala, pinipigilan ko ang aking hininga. Nang dumating kami sa kusina, huminto si Tio at sumilip sa maliit na siwang sa kortina. Aburido ang bahay. May ilang nagdadala ng tray. Wala si Dastan. Wala rin si Nanay. Ligtas, sabi niya. Mabilis kaming gumalaw sa kusina patungo sa likod na pinto na bihirang gamitin. Bahagyang kumalansing ang pinto nang buksan. Pinigilan ko ang aking hininga. Takot na tawagin ng tunog ang sinuman. Sinalubong ako ng hangin ng gabi. Malamig, madilim, ngunit mas malaya kaysa sa hangin sa loob ng bahay. Maingat na isinara ni Tio ang pinto at sinuri ang paligid. Madilim ang makitid na eskinita sa likod ng bahay. Tanging ang malabong ilaw ng poste sa malayo ang nagbibigay liwanag. Nasa dulo ng eskinita ang kotse ko, sabi niya habang nagbibigay senyales na mabilis akong maglakad. Sinundan ko ang kanyang mga yapak. Ang aking sneakers ay hindi gaanong umingay, ngunit pakiramdam ko bawat galaw namin ay parang sirena sa katahimikan. Hindi ako lumingon sa likod. Hindi ako nangahas. Nang halos dumating kami sa dulo ng eskinita, sumilip ako sa bahay, mula sa siwang ng dingding. Nakikita ko pa rin ang kaunting liwanag ng sala. Ang lahat ay naghahanda para sa kinabukasan, nang hindi nalalaman na nakatakas na ang ikakasal. Ang lumang kotse ni Tio Gabriel ay nakaparada ng pahilig, tila nagmamadali siyang nagmaneho kanina. Binuksan niya ang pinto ng pasahero at pinapasok ako. Pagkaupo ko, tinitigan ko ulit ang bahay na iyon. Ang bahay kung saan ako lumaki. Ang bahay kung saan ako ipinagkatiwala ng aking ama. Ang bahay kung saan maayos na binuo ang plano ng aking pagpatay. Maliwanag ang mga ilaw. Malabo pa rin ang tunog ng tawanan. Hindi nila alam na ang ikakasal ay hindi na bahagi ng kanilang plano. Pinagana ni Tio ang makina. Dahan-dahang umuga ang kotse. Mula ngayong gabi, sabi niya habang nakatingin sa kalsada, ang buhay mo ay hindi na sa kanila. Hawak ko ang bag sa aking kandungan, mahigpit na nakakapit. At habang dahan-dahang umaalis ang kotse sa eskinita, papalayo sa bahay na tinatawag kong tahanan, alam ko ang isang bagay na sigurado. Ngayong gabi, nawalan ako ng pamilya. Ngunit ngayong gabi rin, nailigtas ko ang sarili kong buhay. Dahan-dahan umalis ang lumang kotse ng Tio, sa makipot na eskinita, papunta sa malaking kalsada na mas tahimik. Ang mga ilaw ng kalsada ay nag-iwan lamang ng maputlang dilaw na kulay na sumasalamin sa salamin sa harap.
Sumandal ako. Hindi pa rin nakahanap ng ritmo ang aking puso. Zito. Sa tuwing lumili ko ang kotse, pakiramdam ko ay may susunod sa amin. Mula sa direksyon ng bahay si Dastan, ang aking ina, o maging si Marda, na may tinging uhaw sa pera. Lumingon si Tio paminsan-minsan. Sinisigurado na, gising pa ako. Hindi tayo maaaring lumayo ng muna. Kailangan mong magpahinga saglit. Pakalmahin mo ang iyong ulo. Pupunta tayo sa isang simpleng hotel na hindi madaling hulaan. Tumango lang ako. Ang boses ko ay tila nawala sa gitna ng kaguluhan sa aking kalooban. Huminto kami sa isang maliit na hotel malapit sa isang night market area na sarado na. Walang kapansin-pansin sa lugar na iyon. Isang lumang gusali lamang na may malabong neon lights na kumikislap na parang pagod. Angkop para magtago. Pagkatapos na ayusin ni Tio ang kwarto, ako ang unang pumasok. Maliit ang kwarto. Mayroon lamang isang kama, maliit na mesa, at dilaw na ilaw na nagpapainit sa kwarto. O baka iyon lang ang pakiramdam ko na umaasa na may kaunting init sa mundo ngayong gabi. Umupo ako sa gilid ng kama. Inilagay ni Tio ang susi ng kwarto sa mesa. Pagkatapos ay umupo sa upuan sa tapat ko. Makinig ka ng mabuti, Lunara. Sabi niya ng mahina ngunit matatag. Mula rito, hindi mo dapat kontakin si nanay, hindi mo dapat kontakin si Dastan, o sinuman mula sa kanilang pamilya. Ikaw ay kumontak lamang sa mga taong pinagkakatiwalaan ng iyong ama. Itinaas ko ang aking mukha. Basa pa rin ang aking mga mata. Kailangan mong tawagan ng 2 tao ngayong gabi. Patuloy niya. Ang abogado ng iyong ama. At isa pa, ang pangalan nito ay Arven Valderrama. Kumunot ang noo ko. Arven? Tumango si Tio. Siya ay dating kasosyo ng iyong ama. Isa sa pinakamataas na nagpapahalaga sa iyong ama. At alam kong hindi niya hahayaan na mangyari ang lahat ng ito sa anak ng taong pinahahalagahan niya. Malabo kong naaalala ang pangalan na iyon. Isang lalaking dumalo sa libing ng aking ama. Nakatayo ng medyo malayo. Hindi gaanong nagsasalita. Isang tao na noon ay tinitigan lang ako nang may malalim na pagkabahala nang hawakan ko ang abo ng aking ama. Pero hindi ako malapit sa kanya. Sabi ko ng mahina. Iyon mismo. Sagot ni Tio. Ang pinakaligtas na tao ngayong gabi ay ang taong hindi kailanman nakipag-ugnayan sa iyong pamilya. At si Arven, mayroon siyang mga mapagkukunan para protektahan ka. Hindi lang ang iyong buhay, kundi ang mana ng iyong ama na kanilang iniinsulto. Tiningnan ko ang aking telepono na nakalatag ngayon sa mesa. Ang baterya nito ay 40% na lang. Sapat para sa isang mahabang tawag. Nanginginig ang aking kamay. Nang hawakan ko ang screen, inabot ni Tio ang isang piraso ng papel na may malinis na nakasulat na numero ng telepono. Gamitin mo ang numerong ito. Huwag kang tumawag sa lumang kontak. Maaari nila itong masubaybayan. Huminga ako ng malalim. Nagdial ng mga numero ng isa-isa. Narinig ang tunog ng pagtawag. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Halos putulin ko na. Nang sumagot ang isang malalim, ngunit malumanay na boses mula sa kabilang linya. Hello! Sino ito? Ang boses ay malalim, kalmado, hindi nagpapanik kahit kinontak sa hating gabi. Boses ng isang lalaki na sanay humarap sa mga kritikal na sitwasyon. Lumunok ako. Sir Arven, si Lunara po ito. Lunara Eliris. Nagkaroon ng mahabang 1 segundong katahimikan. Pagkatapos, nagbago ang kanyang boses. Mas gising, mas seryoso. Lunara, anong nangyayari? Bakit ka tumatawag sa hating gabi? Hindi ko alam kung saan magsisimula. Masyadong marami. Masyadong magulo para ipaliwanag sa isang hininga. Ngunit sa huli, lumabas ang aking boses sa anyo ng basag na bulong. Sir, kailangan ko ng tulong. Hindi ko alam kung sino pa ang mapagkakatiwalaan ko. Narinig ang hininga ni Arven mula sa kabilang linya. Mahina ngunit malinaw. Kalma. Dahan-dahan kang magsalita. Nasaan ka ngayon?
Tinakpan ko ang aking bibig ng saglit. Pinipigilan ang mga luha na biglang muling umakyat. Ako! Ako! Ako ay tumakas mula sa bahay. Mayroong masamang plano, sir. Sila. Gusto nila akong patayin pagkatapos ng kasal. Mayroong pulisiya ng siguro. Mayroong plano. Para sa villa. Mayroong basag ang aking boses. Agad na lumapit si Tio. Nagbibigay senyales na ako ay magpatuloy. Huminga ako ng nanginginig at sinabi, mayroon akong ebidensya. Mayroong pulisiya ng siguro sa aking pangalan. Pineke ang aking pirma. Ang mga benepisyaryo ay ang aking magiging asawa, ang aking magiging biyanan, at nabarahan ang boses sa aking lalamunan. Ang aking sariling ina. Hindi nagsalita si Arven sa loob ng ilang segundo. Ngunit naramdaman ko ang pagbabago sa kanyang enerhiya mula lamang sa katahimikan na iyon. Katahimikan na hindi walang laman. Ngunit puno ng mabilis na kalkulasyon. Lunara, sabi niya ng mahina. Maaari mo bang ipadala ang mga larawan? Tiningnan ko si Tio. Tumango siya. Gamit ang nanginginig na kamay. Kinuha ko ang mga larawan ng pulisiya, ang detalye ng mga benepisyaryo, ang transcript ng recording ni Tio, at ang itinerary ng villa. Ilang segundo pagkatapos kong ipadala, sumagot si Arven ng 3 salita lamang. Sa kung anong dahilan, ang pangungusap na iyon ang siyang nagpaiyak sa akin ng tuluyan sa unang pagkakataon ngayong gabi. Bukas ng umaga, patuloy ni Arven sa isang matatag na boses. Huwag kang babalik sa bahay na iyon. Ano man ang mangyari, hayaan mo ako at ang aking koponan na pumunta doon. Ano? Anong mangyayari bukas? Tanong ko ng mahina. Magkakaroon ng malaking bagay. Sagot niya. At hindi ka dapat direktang kasama. Dapat ka pa ring maging ligtas. Ako na ang bahala sa iba. Ipinikit ko ang aking mga mata. Nakikiling sa kanyang kalmado na boses na parang angkla sa gitna ng bagyo na nagbabanta na lamunin ako. Tiningnan ako ni Tio habang tumatango ng bahagya. Sinisigurado na ginagawa ko ang tamang bagay. Bago niya tapusin ang tawag, mahinang sinabi ni Arven. Lunara, ito marahil ang pinakamahirap na gabi sa iyong buhay. Ngunit maniwala ka, hindi ka na nag-iisa mula ngayong gabi. At nang matapos ang tawag, naroon pa rin ang aking takot. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gabing iyon, mayroong iba pang lumitaw sa gitna ng takot na iyon. Pag-asa. Dumating ang umaga na parang may nagpipilit. Ang sikat ng araw ay tumagos sa kurtina ng maliit na hotel. Ngunit pakiramdam ko ay hindi pa ako nakakatulog ng maayos. Sa tuwing ipinikit ko ang aking mga mata, ang anino ng pulisiya ng siguro, ang boses ng aking ina, at ang plano ng villa ay bumabalik upang bumabaon sa aking isipan. Maging ang tunog ng makina ng kotse sa labas ng hotel ay nagpagulat sa akin na parang hinahabol. Gising na si Tio Gabriel, nakaupo sa upuan malapit sa bintana habang nakatingin sa kalsada. Ang kanyang mukha ay tegang na parang may naghihintay na pumutok. Nang gumising ako, agad siyang lumingon. Sinusubaybayan ko ang family group. Mula sa lumang telepono na ito, sabi niya habang itinaas ang maliit na gadget, na malinaw na hindi ang kanyang karaniwang telepono. Mukhang nagsimula na silang magpanik sa bahay. Naramdaman ko ang takot sa aking dibdib. May nakapansin na ba na wala ako? Tanong ko sa isang basag na boses. Hindi pa. Akala pa rin nila ay gising ka ng medyo tanghali dahil sa pagod. Huminto siya ng saglit, ngunit sa lalong madaling panahon, papasok na sila sa silid. Tila gusto ng sansinukob na patunayan iyon, mahinang tumunog ang kanyang telepono. Binasa niya ang screen. Nang nakakunot ang noo. Pumasok lang sila sa silid. Nakita nila ang unan, na nakabalot ng kumot. Mabigat ang kanyang hininga. Hinahanap-hanap nila. At tila ang iyong ina, ang unang nagpanik. Tinakpan ko ang aking mukha gamit ang 2 kamay. Diyos ko, bulong ko. Hindi ako handa na marinig ito. Lunara, matatag na sabi ni Tio. Ano man ang nangyayari sa bahay na iyon ngayon, ay hindi na iyong problema. Nakaligtas ka, iyon ang pinakamahalaga. Ngunit paano ako hindi matutuliro? Gayunpaman,
naroon pa rin ang aking ina sa bahay na iyon. Kahit na siya ay bahagi ng planong halos tumapos sa akin. Dahan-dahang napuno ang family group ng mga ingay. Mga larawan ng kusina, mga larawan ng sala. Nagtatanong ang mga tao, nasaan si Lunara? Mula doon, nabasa ko ang dinamika na hindi ko nakikita noon. Nagsimulang sisihin ni Marda si nanay. Nagsimulang sisihin ni nanay ang komite ng kasal. Mayroon pang ang umakusa sa akin na tumakas dahil ang aking kabataan ay hindi pa matatag. Ipinikit ko ng mahigpit ang aking mga mata. Abalan sila sa pagliligtas ng mukha sa harap ng malaking pamilya. Walang ni isa ang nagtanong kung maayos ako. Pinatay ni Tio ang screen ng telepono nang tumigil ang isang kotse sa harap ng hotel. Napatulala ako. Kailangan nating umalis? Tanong ko nang nagpapanik. Sumilip si Tio mula sa siwang ng kortina. Bahagyang nanigas ang kanyang labi bago siya bumuntong hininga nang may ginhawa. Hindi sila, sabi niya. Ito ang grupo ni Arven. Agad akong umupo ng tuwid. Mula sa bintana, nakita ang isang mamahaling itim na kotse na nakaparada ng maayos. Dalawang lalaking nakasuot ng formal na damit ang unang bumaba. Sinuri ang paligid. Ilang segundo pagkatapos, bumukas ang likod na pinto at isang lalaking nakasuot ng kulay abong suit ang lumabas nang may matatag na hakbang. Si Arven, sa liwanag ng umaga. Siya ay mukhang napakakaiba, mula sa malabong figura na naaalala ko mula sa libing ng aking ama. Ang kanyang tingin ay matalim, ngunit hindi nakakatakot. Mas parang isang taong sanay na humarap sa malalaking problema at nananatiling kalmado. Naglakad siya papasok sa lobby ng hotel kasama ang kanyang maliit na grupo. Nang bumaba si Tio para salubungin, nakaupo lang ako sa kama, pinipigilan ang aking hininga. Hindi nagtagal, mahinang kumatok sa pinto ng silid. Binuksan ni Tio ang pinto. Pumasok si Arven nang may paggalang, ngunit ang tingin niya ay agad na nakatuon sa akin. Matalim, puno ng pagsusuri, ngunit mayroon ding pagkabahala. Lunara, sabi niya ng malumanay. Masaya akong ligtas ka. Yumuko ako ng saglit, pagkatapos ay tumayo. Salamat po sa pagtitiwala sa akin, sabi ko ng mahina. Umiling siya ng bahagya, hindi tungkol sa pagtitiwala o hindi. Ang ebidensya na ipinadala mo ay sapat na para magkunot ang noo ng kumpanya ng seguro, pulis, at abogado. Isinuksok ni Tio ang kanyang kamay sa bulsa. Gulo na siguro sa bahay nila ngayon. Tumango si Arven. Hindi nila alam na ang malaking kaganapan na naghihintay sa kanila ngayon ay hindi kasal. Naglabas siya ng dokumento mula sa bag. Lahat ng ebidensya ay na-verify na. Ang recording ng pag-uusap, ang pulisiya ng seguro, ang peking pirma, ang itinerary ng villa. Lahat ay direktang ihahayag sa harap ng malaking pamilya. Malakas ang tibok ng puso ko. Oo, nagtipon na sila. Akala nila ay naurong lang ang event ng kaunti dahil sa technical problem. Bahagyang umangat ang gilid ng kanyang labi. Hayaan natin silang maramdaman na may kapangyarihan sila sa huling pagkakataon. Sir, kailangan kong sumama. Hindi, mabilis na sagot ni Arven. Hindi ka maaaring naroroon. Masyadong mapanganib kung isa sa kanila ay magpapanik. Mananatili ka rito, kasama ang isa sa aking mga miyembro ng koponan. Tiningnan niya ako ng mas malalim. Hayaan mo kaming humarap dito. Bahagyang siniko ni Tio ang aking braso. Tingnan mo. Hindi nagkamali ang iyong ama na igalang si Arven noon. Muling tinitigan ako ni Arven. Sa pagkakataong ito, ay may mas malambot na tono. Lunara, handa ka bang harapin ang katotohanan na pagkatapos ng araw na ito hindi na magiging pareho ang buhay mo? Huminga ako ng malalim. Ang kasal na ito ay dapat na magpabago sa buhay ko. Akala ko magbabago ito para sa mas mahusay. Huminto ako ng saglit. Mabigat ang pakiramdam ng dibdib. Ngunit mas malakas kaysa kagabi. Kung kailangan kong magbago ang buhay ko, gusto kong magbago. Dahil pinili kong mabuhay. Hindi dahil pinili nila ang aking kamatayan. Tinitigan ako ni Arven ng matagal, at pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Tila ang aking mga salita ay nagpatibay sa desisyon na ginawa niya mula pa kagabi.
Mabuti, sabi niya. Matatag ang boses. Puno ng pagiging matatag. Pupunta na kami sa bahay na iyon ngayon. Oras na para bigyan sila ng isang bagay na mas malaki kaysa sa isang eskandalo. Ang katotohanan. Tumayo si Tio. Sasama ako. Siyempre. Sagot ni Arvin. Ikaw ang pinakamahalagang saksi. Nang papaalis na sila, lumingon sa akin si Tio. Manatili ka sa silid. Huwag kang magbubukas ng pinto sa sinuman maliban sa amin. Tumango ako. Nang tuluyang umalis sila at iniwan akong mag-isa sa silid ng hotel na iyon, mayroong isang bagay sa loob ko ang gumalaw, na parang isang maliit na apoy na nagsimulang sumiklab sa gitna ng pagkawasak. Ngayong araw, sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi na ako biktima. Ngayong araw, sila naman ang matatakot. Hawak ko ng mahigpit ang aking maliit na bag. Sa bahay, nag-aalala silang naghihintay sa ikakasal. Ang hindi nila alam ay hindi ang ikakasal ang papasok sa bahay na iyon, kundi isang bagyo. Ang malaking bahay ay aburido mula pa umaga. Lahat ng nakasabit na ilaw ay nakabukas. Ang mga upuan ay inayos muli. Dumating ang malaking pamilya na nakasuot ng kanilang pinakamagandang damit. Ang mga babae ay abala sa pag-ayos ng kanilang mga buhok at make-up. Ang mga lalaki ay abala sa pagre-record ng kapaligiran na parang naghihintay na lang ang kaganapan sa pagbaba ng ikakasal mula sa silid. Ngunit ang silid na iyon ay walang laman at walang sinuman ang nakakaalam. Sa malaking sala, paulit-ulit na naglalakad si Marda Villanueva habang mahigpit na hawak ang kanyang telepono. Tense ang kanyang mukha, ngunit patuloy siyang sumusubok na magbigay ng magiliw na ngiti sa tuwing may bisita na dumating. Pasensya na po. Siguro po kinakabahan lang ang bata. Ganyan talaga ang mga ikakasal, sabi niya sa bawat nagtatanong. Nakaupo si Melanie, ang aking ina, sa pinakadulong upuan. Maputla ang kanyang mukha, magkasalikop ang kanyang mga kamay. Mas marami siyang tahimik, hindi kasali sa abala ng pagpapaliwanag ng anuman. Paminsan-minsan, hinahawakan niya ang kanyang dibdib. Ngunit hindi dahil sa kaba ng pagkawala ng anak, kundi sa kaba ng pagkawala ng kanyang planong maging komportable ang buhay. Si Dastan Villanueva ang mukhang pinaka-naiinip. Nakatayo siya sa harap ng hagdan. Naiinis ang kanyang mukha. Patuloy na inaayos ang buhok. Paulit-ulit na kinukuskos ang kanyang jacket. Nasaan ba si Lunara? Ang dami namang drama. Paano kung tumakas ang ikakasal? Mahina niyang reklamo hanggang sa ilang pinsan ang tumingin sa kanya nang may di komportableng pakiramdam. Agad na hinila ni Marda ang kanyang braso. Shh! Huwag kang magsalita ng ganyan. Maririnig ng lahat. Oo. Pero totoo naman, ma. Malakas na sagot ni Dastan. Kung ipapahiya niya ako ng ganito. Ako. Hindi pa niya natatapos ang kanyang pangungusap. Narinig ang tunog ng 3 kotse mula sa labas. Hindi isa, hindi 2, kundi 3 itim na kotse ang huminto sa bakuran. Lahat ng ulo ay lumingon. Nagbulungan ang mga pinsan. Nagsimulang tumayo ang mga bisita. Ibinaba ni Marda ang kanyang damit. Sinusubukang magmukhang elegante kahit na tensyonado ang kanyang mukha. Bumukas ang pangunahing pinto. Si Arvin Valderrama ang unang pumasok. Nang may kalmadong hakbang, isang lalaki na sanay sa paghawak ng kontrol. Sa likod niya ay isang abogado na may makapal na folder sa kamay, 2 abogado, at sa huli, si Tio Gabriel. Dahan-dahang naglakad si Tio, bahagyang nakayuko, ngunit malinaw na ipinapakita ng kanyang mukha ang isang bagay. Hindi na siya natatakot. Agad na nagbago ang kapaligiran sa loob ng bahay, na parang nagyelo ang tubig. Huminto si Arvin sa gitna ng silid. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Itinaas ni Dastan ang kanyang baba. Paumanhin. Sino po ito? Ito po ay family event. Kung hindi po kayo kasali. Sinagot ni Arvin ang tingin niya ng kalmado, matalim, at may autoridad. Mayroon akong napakalaking interes ngayon. Bahagyang lumapit ang abogado. Hawak ang folder na may logo ng isang kilalang law office. Sabi ni Arvin sa isang boses na hindi na kailangan pang lakasan para mapatahimik ang lahat. Bago ang lahat, ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Arvin Valderrama,
kasosyo sa negosyo ng yumaong ama ni Lunara Eliris. Nagsimulang magbulungan ang malaking pamilya. May nakakakilala sa pangalan na iyon, may nakakaalam sa kanyang reputasyon. Huminga si Dastan. Oo. Tapos nasaan si Lunara? Itinaas ni Arven ang isang kilay. Tila hindi mahalaga ang tanong na iyon. Hindi ako dumating para pag-usapan ang kinaroroonan ni Lunara, sabi niya. Dumating ako upang ipaliwanag ang ginawa ninyo sa likod niya. Ang silid ay tila huminto sa paghinga. Nagbigay senyales si Arven sa abogado. Binuksan ng abogado ang kanyang folder at kinuha ang pulang pulisiya ng seguro. Ang parehong kopya na ipinakita sa akin ni Tio kagabi. Itinaas niya ito ng bahagya, sinisigurado na makikita ng lahat. Ito, malakas na sabi ng abogado, ay isang pulisiya ng seguro sa buhay sa pangalan ni Lunara Eliris. Ang halaga ng saklaw ay daan-daang milyong piso. Napasubo ang ilang bisita. Itinuro ng abogado ang bahagi ng benepisyaryo. 3 pangalan ang nakalista. Ang magiging asawa, ang magiging biyenan, at ang ina. Agad na nagkagulo ang bulungan na parang bumagsak na balde ng tubig. Diyos ko! Seryoso bang ginamit pati pangalan ng ina? Agad na yumuko si Melanie. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Namula si Marda ngunit hindi nangahas magsalita. Sinubukan ni Dastan na lumapit. Hoy, hindi mo pwedeng basta-basta mag-akusa. Hindi ito. Itinaas ni Arven ang kanyang kamay. Pinutol siya nang hindi na kailangan pang magsalita. Ang simpleng senyales na iyon ay nagpatahimik kay Dastan. Kahit na namumula ang kanyang mukha sa pagpigil ng ego. Dahan-dahang lumapit si Tio Gabriel. Lumakas ang bulungan ng malaman ng lahat. Dala niya ang orihinal na pulang folder. Binigyan siya ni Arven ng espasyo. Itinaas ni Tio ang folder. Ako ang saksi, sabi niya sa isang basag, ngunit malinaw na boses. Narinig ko ang lahat ng kanilang plano. Anong plano? Biglang sumigaw si Marda. Nagpapanik. Ano? Ang ibig mong sabihin? Binuksan ni Tio ang recording ng boses mula sa kanyang telepono. Malakas na umalingaw-ngaw ang boses sa speaker na nakatutok sa lahat ng bisita. Pagkatapos ng pagbayad, hatiin natin ng pantay. Huwag masyadong malupit. Hindi ko kayang makita siyang masyadong naghihirap. Normal lang ang aksidente sa daan pababa ng bundok. Sumabog agad ang bahay sa mga sigawan. Nagulat na tingin at mga bulong. Nang di paniniwala, maputla si Dastan. Mukhang nawalan ng balanse si Marda. Ipinikit ni Melanie ang kanyang mata. Habang mahigpit na hawak ang kanyang panyo. Lumapit si Arven. Matalim na tinitigan ang tatlo. Ang mountain villa na tinawag ninyong honeymoon gift, sabi niya ng malamig, ay ang pinakamapanganib na lugar para sa aksidente. At inayos na ninyo ang schedule nito. Itinaas ng abogado ang pahina ng itinerary. Malinaw na nakikita ang larawan ng villa sa portable projector screen na dinala ng koponan ni Arven. Nakita namin, patuloy ng abogado, na ang ilang dokumento para sa plano ng kasal at ang schedule ng paglalakbay ay pinirmahan ng ilegal. Pineke ang pirma ni Lunara. Sumigaw ang mga bisita. Mayroong tinakpan ang bibig. Mayroong tumitingin sa pamilya Villanueva na parang mga halimaw. Huminga ng malalim si Arven. Pagkatapos ay nagsalita sa pinakamalamig na tono. Mula nang pumasok siya. Hindi ninyo gusto ang kasal. Gusto ninyo ang bangkay ni Lunara. Lahat ay natahimik. Maging ang orasan ay malinaw na naririnig. Sa huli, nagsalita si Dastan. Nanginginig ang boses. Hindi totoo. Wala akong alam. Lahat ng ito, ang gogo ang boses. Lahat ng ito ay plano ng ibang tao. Agad na pinutol ni Marda. Nagpapanik. Huwag mong sirain ang sarili mong ina. Pakiusap. Itinaas ni Arven ang kanyang kamay. Pinatahimik sila agad. Ang pagsisihan ay hindi makakatulong. Tiningnan niya ang buong silid. Ngayong araw ay dapat nakasal. Ngunit ang mangyayari ay isang legal na paglilinaw. Bahagyang pinahina niya ang kanyang boses. Ngunit lalo itong naging banta. At si Lunara ay ang panig na aming pinrotektahan. Agad na umalingaw-ngaw ang silid. Ligtas?
Kaya tumakas siya. Dahil sino ang sumubok na patayin siya talaga? Ang mukha ni Dastan ay naging maputla. Pagkatapos ay nawasak. Nanginginig si Marda. Mahigpit na kinapitan ni Melanie ang armrest ng upuan. At bago pa man magtanong ang sinuman, nilapitan ng isa sa mga abogado si Arven at bumulong ng saglit. Tumango si Arven pagkatapos ay tiningnan ang malaking pamilya nang may tipid na ngiti na hindi magiliw kundi isang ngiti ng tagumpay. Isang kabanata ng pagtatapos ang sumisikat sa tingin na iyon. Mabuti, sabi niya ng malamig. Dahil mula ngayong araw, kayo ang hindi makakatulog ng payapa. Nagsimulang magpanik si Dastan. Hindi ako papayag na makulong. Sumunod lang kami sa payo ni Mama. Mama! Galit na tumingin si Marda. Ikaw ang gustong magpakasal. Ikaw ang gustong ng villa. Ikaw ang gustong. Huwag mo akong sisihin, Ma! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Dastan hanggang sa dulo ng sala. Naging magulo ang silid dahil sa pagtudyo, mga luha, at di makayanang kahihiyan. Sa gitna ng kaguluhan, nakatanggap si Arven ng tawag mula sa isang tao. Nakikinig siya ng tahimik, tumatango lamang ng ilang beses. Nang matapos ang tawag, tiningnan niya ang paligid. Ang mga tensyonadong mukha ng malaking pamilya ay napuno ngayon ng takot sa kung ano ang susunod na ipapahayag. Isinuksok ni Arven ang kanyang telepono sa bulsa. Pagkatapos, sa isang kalmadong boses na siyang nagpakilabot sa maraming tao, sinabi niya, "Mabuti, sabihin kay Lunara. Mula ngayong araw, ligtas na siya. Nakatuon ang lahat ng tingin sa kanya. Ligtas ang kanyang ari-arian, ligtas ang mana ng kanyang ama, at hindi na nanganganib ang kanyang buhay sa sinuman sa bahay na ito." Sumigaw ng mahina si Melanie. Napahiga si Dastan sa upuan. Tinakpan ni Marda ang kanyang mukha gamit ang kanyang dalawang kamay. Humihikbi ng walang tunog. At nang lumabas si Arven ng bahay kasama si Tio at ang kanyang legal team, alam ng lahat na ang kalamidad na inihanda nila para kay Lunara ay naging kalamidad na lumamon sa kanila. At nagsisimula pa lang ang bagyo. Ilang araw matapos ang kaguluhan sa bahay na iyon, nanatili pa rin ako sa parehong maliit na hotel. Hindi dahil takot akong lumabas, kundi dahil natututo akong huminga sa bagong paraan. Huminga bilang isang taong sa wakas ay naligtas mula sa sarili niyang plano ng kamatayan. Bawat umaga, bumubukas ang aking mga mata na may kakaibang pakiramdam, halo-halong ginhawa, lungkot, galit, at kawalan. Hindi na ang aking tahanan, ang aking tahanan. Hindi na ang aking ina, ang aking tagapagtanggol. Ang mga taong akala ko ay pamilya, ay gusto pala akong unti-unting ilibing sa isang paraan na tinatawag nilang normal. Ngunit sa tuwing muling lulubog ako sa mga isiping iyon, mayroong isang boses na nag-aahon sa akin. Ang boses ni Tio, na laging kumakatok sa pinto sa umaga. Sinisigurado na kumakain ako. Sinisigurado na umiinom ako. Sinisigurado na hindi ako nag-iisa sa mundo. At may isa pang pangalan na dahan-dahang bumubuo ng bagong pundasyon sa aking buhay. Si Arven Valderrama. Sa umagang iyon, dumating si Tio Gabriel na may dalang balita. Binuksan niya ang pinto. Medyo mas maliwanag ang kanyang mukha kaysa sa mga nakaraang araw. Umusad ang kaso. Sabi niya habang inilalagay ang almusal sa mesa. Naibigay na ng abogado at mga abogado ni Arven ang lahat ng ebidensya ng manipulasyon ng dokumento. Nagsimula na ring kumilos ang pulis para suriin ang plano ng seguro. Dahan-dahan akong tumango. Sinusubukang intindihin ang kanyang mga pangungusap isa-isa. Kaya, talaga bang ipoproseso silang lahat? Tanong ko. Hinila ni Tio ang upuan at umupo sa harap ko. Mabagal ang proseso ng batas. Anak. Ngunit ang sigurado ay hindi ka na nila maaaring hawakan, hindi na sila maaaring lumapit, hindi na nila maaaring kunin ang iyong ari-arian, hindi na nila maaaring kunin ang iyong buhay. Nagkaroon ng saglit na katahimikan. Pagkatapos, sinabi niya sa isang napakahinang boses, "At ang iyong ina, wala na siyang maaaring kunin mula sa iyo." Yumuko ako. Ang salitang ina ay hindi na pareho. Mayroong sugat sa likod nito.
Isang sugat na hindi ko pa alam kung kailan maghihilom. O kung maghihilom pa. Nagsisisi ba siya? Tanong ko, nang mahina. Huminga ng malalim si Tio. Umiyak siya kagabi. Ngunit hindi dahil sa pagkawala mo. Tiningnan niya ako, nang may mga mata na puno ng pagkaawa. Umiyak siya dahil sa pagkawala ng bahay, na ipinangako ni Marda. Ang aking dibdib ay tila binugbog ng mapurol na bagay. Ipinikit ko ang aking mga mata, pinipigilan ang aking sarili, na hindi mahulog muli sa parehong kadiliman. Wala na akong ibang kasama. Basag ang aking boses. Hinawakan ni Tio ang aking kamay. Ang kanyang hawak ay mainit at matatag. Mayroon kang sarili mo. Sapat na iyan. At mula ngayon, kung papayagan mo, kasama mo na rin ako. Tinitigan ko siya ng matagal. Bumuhos ang aking luha nang walang tunog. Hindi lungkot, hindi galit, kundi ginhawa. Dahil ng gabing iyon, ang gabing pinlano ng lahat ang aking kamatayan, mayroong isang taong piniling iligtas ang aking buhay, kahit na hindi niya obligasyon na gawin iyon. Nang tanghali, dumating si Arven na hindi kasama ang kanyang grupo. Hindi kasama ang mga abogado. Siya lang mag-isa. Mahinang kumatok siya sa pinto at pagkatapos ay pumasok. Nang tumango ako, inilagay niya ang kanyang briefcase sa mesa. Ngunit malinaw na hindi siya dumating upang pag-usapan ang mga dokumento. Kumain ka na ba? Sinisigurado ni Tio na kumakain ako ng 5 beses sa isang araw. Bahagyang tumawa si Arven at pagkatapos ay umupo. Mabuti, mabait siyang tao. Tumango ako. Siya lang ang natitirang pamilya ko. Sabi ko ng mahina. Tinitigan ako ni Arven ng matagal. Mayroong isang bagay na malambot sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi ko pa nakita. Hindi awa, hindi simpatiya, kundi pagpapahalaga. Marami ka ng pinagdaanan sa maikling panahon, sabi niya. Ngunit gusto kong malaman mo, hindi natapos ang buhay mo. Nang gabing iyon, binuksan niya ang kanyang folder at kinuha ang ilang dokumento. Ito ang mga papeles ng kumpanya ng iyong ama. Lahat ng ari-arian ay opisyal nang na-freeze sa pangalan ni Lunara Eliris. Walang sinuman ang makakahawak dito mula sa labas, kasama na ang mga taong may kaugnayan sa dugo. Maingat kong hinawakan ang dokumento na iyon. Tila hinahawakan ang isang bagay na marupok. Siguradong malulungkot si tatay kung alam niya ang nangyari. Umiling si Arven. Proud ang iyong ama. Sobrang proud. Nagtagumpay ka. Pinrotektahan mo ang kanyang mana. Pinrotektahan mo ang iyong sarili. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan bago siya nagpatuloy. Kung gusto mo, maari nating itayo muli ang negosyo ng iyong ama. Dahan-dahan, ligtas, kasama ang mga bagong tao na hindi ka magtataksil. Tinitigan ko siya. Bakit po kayo ganoon na lang ang pagmamalasakit sa akin, Sir Arven? Tumahimik siya ng sandali at pagkatapos ay tipid na ngumiti. Dahil sabi ng iyong ama minsan, huminto siya na tila pinipigilan ng emosyon. Nabihirang ipakita niya na kung balang araw ay matatapos ang kanyang buhay nang mas mabilis kaysa sa gusto niya. Umaasa siya na mayroong mag-aalaga sa kanyang anak na babae. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kanyang puso. Napatigil ako. Nanginginig ang aking mga labi. Sinabi po iyan ni tatay? Dahan-dahang tumango si Arven. Noong libing, hindi ako lumapit dahil alam kong kailangan mo ng espasyo. Ngunit mula ng gabing iyon, alam kong balang araw, tutulungan kita. Hindi dahil sa pangako, kundi dahil karapat-dapat kang magkaroon ng buhay na hindi kontrolado ng mga sakim na tao. Yumuko ako, biglang pakiramdam ko ay gusto kong umiyak. Ngunit hindi luha ng takot, luha na parang bumubukas ng bagong pinto, matapos matagal na nakakulong sa dilim. Lumipas ang mga buwan, umusad ang kaso ng seguro, naproseso ang pamemeke ng dokumento, at nalubog ang pamilya Villanueva sa masamang reputasyon. Wala ng party. Wala ng peking larawan ng kaligayahan. Wala ng malalaking plano na binuo sa buhay ko. Sinubukan ako ng aking ina, natawagan ng paulit-ulit, ngunit hindi ko pa kaya. Hindi dahil sa galit,
kundi dahil kailangan ko munang iligtas ang aking sarili, isang bagay na hindi ko kailanman ginawa noon. Ngayon, nakatira si Tio Gabriel sa bagong bahay na binili ko. Isang maliit, simple, ngunit puno ng liwanag na bahay. Siya ang naging personal kong tagapayo sa kumpanya at ang tagapagtanggol na hindi ko kailanman hiniling. Ngunit ipinagkaloob ng Diyos nang kailangan ko siya. Dahan-dahang lumalago muli ang aking kumpanya kasama si Arvin sa aking tabi. Sa negosyo at sa buhay. Natuto akong kilalanin ang mundo na puno ng panlilinlang nang hindi nawawala ang kabutihan sa aking sarili. Isang hapon, habang dahan-dahang lumulubog ang araw, nakatayo ako sa balkonahe ng aking bagong opisina. Dahan-dahang hinaplos ng hangin ang aking buhok. Ang lungsod sa ibaba ay gumagalaw, abala, maingay, ngunit pakiramdam ko ay bago. Sa aking puso, mahina kong sinabi, ang gabi bago ang kasal. Akala ko ang pinakamalaking kalamidad ko ay ang maging biyuda bago pa makasal. Ipinikit ko ang aking mga mata. Naramdaman ang mainit na hangin ng hapon. Ngunit sa huli, ang gabing iyon ang siyang nagligtas sa akin ng Diyos mula sa mas nakakatakot na kalamidad. Ang mamuhay, kasama ang mga taong handang patayin ako, nang dahan-dahan, para sa pera. Binuksan ko ang aking mga mata. Sa pagkakataong ito, ay may mas malakas na tingin. Ang kasal na kinansela ko, ay ang kasal na nagligtas sa aking buhay. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, pakiramdam ko ay sa wakas, ay bumalik sa akin ang aking buhay.